Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 407. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Kahit na ang maliit na pass ang magnanakaw ay nagpalit ng mga may-ari, mayroon pa rin itong katangian ng panghuhula. Naniwala si Yula ng walang pag-aalinlangan. Mula nang makilala niya ito, naging mabuti na ang kanyang kapalaran. Maging ang kanya na ito ay itinuro ng munting pass ang magnanakaw. Sa kanyang puso ang munting pass ang magnanakaw ay ang kanyang maswerteng pusa. Walang ekspresyong sinundan ni Francis ang dalawa. Ayon sa dinaanan ng maliit na pass ang magnanakaw ay isang kapatagan ang lumitaw mula sa harapan at ang Heaven Earth Yuan Chi dito ay mas aktibo. Ang anumang damo sa malapit ay isa o dalawang tao ang taas. Dagendong. Pang pang bam. Mula sa kapatagan ay nagmula ang mga dagendong ng mga hayop at mabibigat na yapek. Nakita na ng espiritual na mata ng Diyos ni Francis ang ilang makapangyarihang malalaking hayop at kung mag-isa lang siya rito ay tiyak na actress siya. Kailangang malaman ng isang tao ang ilang mga hayop sa labas sa Purple Saint Ruins na may kukumpara sa True Lord rank, at ito ang misteryosong kanyan. Gayunpaman, ang Yula na makapangyarihang True Lord na ito ay nagbubukas ng landas, hindi kailangang mag-alala ni Francis. Sa pagpasok nila ng 100 yarda sa kapatagan, lumitaw ang napakalaking kayaig ng ilang yarda na metal na toro na may mga spike sa likod. Matigas ang kanilang mga katawan, at ang kanilang mga yapek ay nagpanginag sa lupa. Ironback Raging Bull, isang halimaw na may mahinang sinaunang linya ng dugo. Malakas ngunit madaling magalit at kadalasang kayang durugan ang ilang halimaw na may parehong antas hanggang mamatay. Kapag nagalit ito, maa-activate ang bloodline nito, at damable ang lakas nitong labanan. Nakilala ni Francis ang halimaw na ito. Ang Ironback Raging Bulls ay wala na sa Azure Flower Continent at narinig lamang sa mga sinaunang talaan at hindi malinis na mga bloodline. Ang pinakamahina sa pangkat na ito ng Ironback Raging Bulls ay nasa True Human rank at marami ang nasa True Mystic rank. Ang pinakamalakas na lakas sa pakikipaglaban ay malapit sa True Lord rank at siya ang Harry, ng Sangkawan. Ang pagpasok ni Francis at ng kumpanya sa kanilang teritoryo ay agad na naging sanhi ng pag-atake nila. Ang Ironback Raging Bulls ay may maapoy na ugali at sinaunang linya ng dugo. Kahit na dumating ang isang True Lord rank, magkakaroon sila ng lakas ng loob na lumaban. Boom! Daanda ang Ironback Raging Bulls ang naging sanhi ng pagyanig ng lupa habang sinisingil nila si Francis at ang kumpanya. Ngumiti si Yula at iwinagayway ang kanyang kamay habang kumikislap ang isang linya ng malamig na layunin. Mula sa panlabas ay tila malambot at mahinahon ang pag-atake ni Yula na parang walang gaanong kapangyarihan. Gayunpaman, nagsikip ang mga mag-aaral ni Francis nang lumitaw ang pagkabigla sa kanyang mukha. Noon sa Sacred True Dragon Gathering, ang laban nina Trevor at Wu Heng ay tila simple ngunit ang kanilang kontrol ay umabot na sa limitasyon. Ang bawat aksyon ay naglalaman ng layunin na nagpapahintulot sa kanila na pumatay ng iba na kapareho ng antas tulad ng mga langgam. Ang sitwasyong ito ay lumitaw din kay Yula, ngunit mas perpekto. Bam! Kung saan dumaan ang pilak, ang mga katawan ng Ironback Raging Bulls ay biglang nagyelo. Sa susunod na sandali, 12 ng mga Ironback Raging Bulls ang bumulwak ng mga bukal ng dugo nang sila ay bumagsak na patay at kinulayan ng pula ang lupa. Maaaring walang makita ang iba, ngunit malinaw na nakikita ng espiritual na mata ng Diyos ni Francis ang malabong pilak na linya na dumiretso sa balat ng mga toro at sa kanilang mga organo. Nangangahulugan ito na ang bawat toro ay tinusok ng hindi mabilang na mga butas. Gaano man kalakas ang kanilang depensa, ang kanilang mga organo ay tinusok pa rin ng hindi mabilang na mga tuldok at iniwan silang walang buhay. Ang casual na galaw ni Yula ay agad na pumatay ng 12 ng mga toro at tiyak na hindi magkakaroon ng ganitong kakayahan si Francis dahil malakas ang depensa ng mga toro na ito at maaari siyang mag-isa gamit ang isang palad o sumulyap sa bawat isang, ngunit ang pumatay ng 12 nang sabay-sabay ay isang bagay na kahit na ang True Lord rank ay mahihirapan. Ang pagpatay ni Yula sa malaking halaga ng Ironback Raging Bulls ay nagalit at natakot sa natitirang sangkawan.
Ang mga mata ng mga toro na ito na may pula sa galit habang ang isang madilim na pulang ilaw ay nagsimulang lumitaw sa kanilang mga katawan at ang kanilang mga kapangyarihan sa labanan ay tumaas. Ang lakas ng labanan ng mga toro na ito ay nadobal. Nakaramdam si Francis ng malaking presyon at tumigas ang kanyang dugo. Matapos magalit, ang mga toro na ito ay tiyak na nagawang salakayin ang mga nasa True Lord rank. Ang Ironback Raging Bull King ay 10 yarda ang lapad at 6 hanggang 7 yarda ang taas. Sa isang dagindong ay nagpatawag ito ng bulk zone ng magulong hangin at ang lakas ng labanan nito ay maihahambing sa True Lord rank. Kung si Francis ay tiyak na magtatago siya hanggat maaari. Ngumiti si Eula at lumutang sa likod ng Ironback Raging Bull King. Woo! Isang ripple ng liwanag ng buwan ang pumaligid sa katawan ni Eula, na nagmistulang Diyosa habang pilit niyang pinababa ang Ironback Raging Bull. Meow meow. Ang munting pasang magnanakaw ay tuwang-tuwang iwinagayway ang Mystic Snake Blood Whip nito at hinigop ang asensya ng dugo ng Ironback Raging Bull King. Kaya ganyan. Nagsimulang mag-isip si Francis. Ang lakas na ipinakita ng Ironback Raging Bull King kapag ito ay nagalit ay ang unang yugto ng True Lord rank at madali itong mapapatay ni Eula. Gayunpaman, ang Mystic Snake Blood Whip ng maliit na magnanakaw na pusa ay maaaring tumaas ang lakas pagkatapos na masipsip ang asensya ng dugo at ito ay lumampas na sa normal na mga sandata na nasa mid-tier spiritual grade, bahagyang nasa ibaba lamang ng luhaw ni Francis. Sure! Hinawakan ni Francis ang itim na lotus at ipinatawag ang 2 berdeng tansong bangkay ng aswang upang kainin ang laman ng Ironback Raging Bull. Sa puntong ito, ang 2 berdeng bronze na bangkay ng aswang ay maihahambing sa pinakamataas na True Mystic rank at ang pagkain ng laman na naglalaman ng malabong sinaunang bloodline ay kapaki-pakinabang para sa kanila. Sinulyapan lang ito ni Eula ngunit hindi ito umimik. Ang mga Ironback Raging Bull na ito o ang berdeng tansong bangkay ni Francis ay mga langgam lamang sa kanyang mga mata na maaaring sirain sa isang daliri. Ilang sandali pa. Nawala ng Ironback Raging Bull ang lahat ng asensya ng dugo nito at namatay, na nag-iwan ng daan-daang bangkay. Meow meow. Ang munting pasang magnanakaw ay mayabang na ibinuga ang dibdib pagkatapos ng kasiya siyang pagkain at naging dahilan ng paggigiik ni Eula. Si Francis ay nanatiling walang ekspresyon at kukuha ng ilang kayamanan sa daan. Nasa unahan si Eula na pinapatay ang mas malalakas na hayop at sumunod lang si Francis sa likod na umani ng mga gantimpala. Ang mga katawan na ito ay nagkakahalaga ng isang buong lungsod sa Azure Flower Continent at ang mga kamay ni Francis ay sumakit sa pagpulot ng mga bagay at sinisi na ang kanyang interspatial ring ay hindi sapat na malaki. Si Eula ay tila napakaswal at pipili lamang ng mga mahahalagang materyales. Malinaw na mayaman siya at may mga mapagkukunan na 12-dosenang beses na mas mahusay kaysa sa 10 great clans. Hanggang ngayon. Mula sa lugar sa unahan ay may mga umuungol na nanginginig na kaluluwa at ang buong bundok at ulap ay napuno ng nakakatakot na aura. Umikot ang dugo ni Francis, at ang kanyang Chi of True Spirit ay pinigilan ng may naramdaman ang kanyang bloodline. Ang aura ng isang sinaunang bloodline na higit sa 10 beses na mas dalisay kaysa sa Ironback Raging Bull. Tumalo ng puso ni Francis. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman niya ang napakalakas na bloodline na aura pagkatapos pumasok sa Purple Saint Ruins. Sa kailaliman ng mga kapatagan sa harap ng isang malaking kuweba ay may higit sa 100 ng mga figure na nakikipaglaban sa isang malaking itim na alakdan. Ding! Ang malaking itim na alakdan ay may mahinang metal na kinang at ang mga pag-atake ay gumawa lamang ng mga spark. Ang ilan sa mga pag-atake mula sa pinakamataas na True Mystic ranks ay hindi man lang nakapag-iwan ng malinaw na marka dito. Ang higit sa 100 ng mga figure na naruroon ay nagpapanatili ng isang distansya dito at napakaingat. Mayroon ng 4 hanggang 5 bangkay sa lupa mula sa Blackcliff Palace at Moon Demon Palace. Mag-ingat ang lahat, ang lason mula sa Scorpion na ito ay papatay sa lahat ng nasa ilalim ng Origin Core Realm at sino mang matamaan nito ay mamamatay kaya panatilihin ang iyong distansya. Ang matangos ng ilong kay Ziggy ay nagutos sa mga henyo ng Blackcliff Palace na makipaglaban sa alakdan. Bukod kay Ziggy, naroon din ang mga kabataang nakasuot ng dugo mula sa Moon Demon Palace at kahit na ang dalawang pinagsama ay hindi nagawang sugpuin ang sinaunang alakdan.
Kung hindi dahil sa katotohanan na ang mga henyo ng Blackcliff Palace ay may malaking bilang ng mga bangkay, kalansay at iba pang bagay na nababanat sa lason, malamang na walang makakalaban sa alakdan sa malapitang labanan. Sure. Sa sandaling ito, dumating sina Eula at Francis, at nakita nila ang sitwasyong ito. Napakataas ng bloodline ng sinaunang higanteng alakdan na ito at kahit na ang dalawang True Lord ranks at ang maraming henyo na ito ay hindi makayanan. Si Francis ay maingat. Kahit ang normal na True Lord ranks ay hindi nang ahas na harapin ang alakdan. Kung si Francis ay magtataas ng karagdagang buhay ay walang magagawa. Kinokontrol ni Ziggy ang isang silver-lined na True Lord rank skeleton at 4 hanggang 5 iba pa malapit sa True Lord rank na pumipigil sa sinaunang higanteng scorpion. Dahil patay na sila, hindi na sila natakot sa lason ng alakdan. Nagpakita si Eula ng isang mataimtim na tingin, ang bloodline ng scorpion na ito ay napakabihirang at mas mahusay kaysa sa mga henyo sa Purple Saint Roans. Higit pa rito, mayroon itong ilang mga alalahanin at hindi ginamit ang lahat ng kapangyarihan nito. Nang marinig ito, sumang-ayon si Francis. Ang bloodline ng scorpion na ito ay napakalakas at maging ang bloodline ni Francis ay pressured. Ito ay dahil ang bloodline nito ay sobrang dalisay at hindi isang Iron Black Raging Bull na may mahinang bloodline na maihahambing. Kung ang Blackcliff Palace at Moondemon Palace ay pinagsama ay mahihirapang alisin ito, bakit nila ito pinaglalaban? Naguguluhan si Francis. Ano ang mga pakinabang nito para sa dalawang sekta? Pagkatapos ay siniyasat niya ang sitwasyon at hindi nagtagal ay naunawaan niya. Sa likod ng alakdan ay isang malaking kuwebo kung saan nagmula ang isang aura. Sinubukan ng True Lords of the Blackcliff Palace at Moondemon Palace na gambulin ang alakdan ngunit nauwi sa pagkabigo. Ang sinaunang malaking alakdan na ito ay nagbantay sa pasukan at hindi gumagalaw. Hindi nahuhulog ang bastard na ito. Nauwi sa kabiguan si Ziggy at ang pang-akit ng True Lord na nakasuot ng dugo. Dahil kailangan nitong bantayan ang pasukan, hindi magagamit ng sinaunang malaking scorpion ang lahat ng kapangyarihan nito kung hindi ay hindi gaanong kaunti ang mga casualty ng Blackcliff Palace at Moondemon Palaces. Malinaw na nakita rin ito ni Eula at ang kanyang kaakit-akit na mga mata ay lumingon sa kuweba sa likod ng alakdan. Talagang may mahalagang bagay sa kuweba na nangangailangan ng proteksyon ng alakdan. Maaaring ito ay isang kayamanan na ginagawa pa ng isang napakatalino na sinaunang higanteng alakdan na bantayan ito kahit hanggang sa kanyang kamatayan. 402. Sina Eula at Francis ay parehong nanood at hindi nakialam. Alam ni Francis na hindi siya sapat para baguhin ang takbo at gusto lang ni Eula na panoorin ang magkabilang panig na nasugatan at pinapanood ng nakangiti. Ang dalawang puwersang lumalaban sa sinaunang malaking alakdan ay hindi mga retard at tumingin kay Eula ng may pag-iingat. May pagbabago sa plano, nandito si Eula. Ang matangos ng ilong na si Ziggy ay biglang iwinagayway ang kanyang kamay at hinayaang magpahinga sa gilid ng Blackcliff Palace. Nagpalitan ng tingin si Ziggy at ang True Lord na nakasuot ng dugo mula sa Moondemon Palace at pagkatapos ay umatras ang magkabilang panig. Dahil hindi nila maibaba ang alakdan sa loob ng maikling panahon at mapoprotektahan lamang ng huli ang kuweba, hindi na nila ito kailangang tapusin kaagad. Nang makita ni Ziggy si Francis, nanliit ang kanyang mapuputing mata. Kahit na hindi niya personal na nakikita si Francis, pamilyar na pamilyar siya sa kanyang aura. Kung hindi dahil kay Eula, malamang na napatay ng mga tao mula sa Blackcliff Palace si Francis. Hanggat kasama ko si Eula walang sino man sa Purple Saint Roans ang malamang naaatake sa akin. Alam na alam ito ni Francis. Sa mga tuntunin ng paglilinang, naabot na ni Eula ang mga huling yugto ng True Lord rank at nalampasan ng Ziggy at ang isa pang True Lord. Higit pa rito, si Eula ay nagmula sa pinakamakapangyarihang Pure Moon Spiritual Sect at nirerango sa top 3 sa 10 True Lords. Kung magsasama-sama lamang si Ziggy at ang mga kabataang nakasuot ng dugo ay makakalaban nila si Eula. Hindi nakikita. Si Eula ay naging isa sa pinakadakilang tagapagtanggol ni Francis. Kung mag-isa lang siya, mahihirapan siyang mabuhay sa Purple Saint Roans at 10 beses na mas mahirap ipaglaban ang mga mana. Sure. Hinarap ni Ziggy at ng binata ang dugo kay Eula at nagsimulang mag-usap ang tatlo. Eula, dumating ka sa tamang oras, makipagtulungan sa amin at patayin ang alakdan na ito o tulungan itong magambala. Iminungkahi ni Ziggy.
Tumango ang binata na nakasuot ng dugo. Ang dalawa sa kanila ay hindi ang sinaunang malaking alakdan Sposporo at kahit na maaari nilang patayin ito, alam kong ilan ang mamamatay. Ngayong dumating na si Yula, mas mabuting tumulong siya sa halip na panoorin lamang ang magkabilang panig na nawawalan ng casualty. Una, maaari nilang bawasan ang kanilang mga pagkatalo at magkaroon ng mas malaking pagkakataon na matalo ang alakdan. Pangalawa, nag-iisa si Yula at ang halaga ng mga reward na makukuha niya ay mas mababa kaysa sa kanila pagkatapos nilang makapasok sa kuweba. Sa makatuwid, si Ziggy at ang iba pang mungkahi ng True Lord ay matalino. Tumayo si Yula at hindi nagsalita. Nang makita ito ng kabataang nakasuot ng dugo ay mabilis na idinagdag, Josaye, kakapasok lang ng mga multo ni Brother Chi at may mga tambak ng mga kayamanan doon. Ang dahilan kung bakit hinaharangan ng sinaunang malaking alakdan ang kuweba ay dahil mayroong mag-asawang purong batang dugong sinaunang alakdan. Naniniwala ako na may isip din ito ni Goddess Yu. Oh, puro dugong batang sinaunang alakdan. Nagpakita ng interes si Yula. Nakita ng lahat kung gaano kalakas ang sinaunang malaking scorpion at hindi na kailangang matakot sa 4 o 5 True Lord ranks ng sabay-sabay. Ang bloodline ng Scorpion ay napakalakas, at ang lason nito ay maaaring pumatay sa True Lord ranks. Kung hindi dahil sa katotohanan na ang mga bangkay ng multo ng Blackcliff Palace ay perpektong nalabanan ang lason na ito, kung gayon kahit na dumating ang isa pang 2 True Lord ranks ay hindi ito magbabago. Ang mga sinaunang hayop na may pambihirang bloodline ay lubhang mahalaga sa labas ng mundo at nagkakahalaga ng higit pa kaysa sa mga normal na mature na hayop. Ang mga batang hayop ay mas madaling tanggapin bilang mga espiritual na alagang hayop at ang kanilang katapatan ay magiging napakataas. Kung ibibigay nila ito sa sekta maaari itong maging isang tagapagtanggol na espiritual na hayop ng sekta kapag lumakas ito. Sa personal, maaari itong lumaki kasama ang may-ari nito at maging isang mahusay na katulong. Ang Scorpion na ito ay perpekto para sa opensa at depensa, critical din ang lason nito. Nalaman ni Francis na ang mga kakayahan ng sinaunang higanteng alakdan na ito ay halos perpekto, at hindi niya maiwasang ikumpara ito sa maliit na pasang magnanakaw. Sa mga tuntunin ng kapangyarihan sa labanan at pinsala, ang maliit na pasang magnanakaw ay malayo sa likod at maaari lamang maging isang manghuhula. Ang mga aksyon ni Francis ay nahulog sa mga mata ni Yula at isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Ang Heaven Earth Yuan Chi sa loob ng kuweba ay lubhang kakaiba at ang bantayan ng isang sinaunang alakdan pati na rin ang pagsisikap mo ng husto ay nangangahulugan na hindi lang dapat ang mga batang alakdan sa loob, tama ba? Malamig na sumabad si Francis. Si Ziggy at ang mga True Lord na nakasuot ng dugo ay parehong huminto at tumingin sa asul na buhok na kabataan. Si Francis ay palaging nakatayo sa likod ni Yula at hindi nila alam ang kanyang sitwasyon, ngunit kung maglakas loob siyang hamarang at hindi nagsalita si Yula, marahil ay kabilang na siya sa panig ng Pure Moon Spiritual Sect. Sa lakas ng bloodline ng brat na ito, maaari siyang magamit ng husto para kay Yula. Si Ziggy at ang kumpanya ay naging mas maingat kay Francis. Natugunan na ng Blackcliff Palace ang mga pamamaraan ni Francis noon, ngunit hindi nila mahulaan ang relasyon ni na Francis at Yula ngayon. Masyadong tamad si Yula na magsabi ng kahit ano na hindi nabigyan ng pagkakataon na talagang maunawaan niya ang lakas ni Francis. Ubo-ubo, ito ay ganito. Talagang mayroong ilang mga kayamanan doon tulad ng Earthine Poison Mushroom, Blood Glass Fruit, Life Returning Grass at iba pa. Sabi ng binatilyong nakasuot ng dugo at naantig pa si Yula. Ang anumang sinabi niya noon ay sapat na para mamula ang mga mata ng True Lord rank at mapansin ng mga nasa Origin Core Realm. Earthine Poison Mushroom, dapat na lumaki sa isang lugar ng Extreme Yin at sa loob ng 10,000 taon plus. Ang kabuti na ito ay isang perpektong material para sa mga bangkay ng multo at sa parehong oras ay isa sa mga mapagkukunan upang lumikha ng mga nakamamatay na lason. Blood Glass Fruit, isang extinct na kayamanan na lubos na makapagpapalaki ng cultivation at nagkaroon ng dobleng epekto sa mga cultivator ng Tao of Blood at nilikha mula sa pagtitipon ng asensya ng dugong yin. Nang marinig ni Francis ang dalawang bagay na ito ay nagsimulang tumibok ang kanyang puso. Maging ang ekspresyon ni Yula ay nagbago. Ang Blood Glass Fruit na ito ay talagang isang sovereign tier treasure sa Azure Flower Continent.
Kung ang Scarlet Moon Religion Patriarch ay hindi patay at sa halip ay malubhang nasugatan, isa o dalawa lang ang tutulong sa kanya na makabangon. Kung makakakuha ako ng isa ay maaabot ko ang True Lord rank kahit na hindi ako cultivator ng Dao of Blood. Bumilis ang puso ni Francis. Ang Blood Glass Fruit na ito ay nagbigay kay Francis ng pagkakataong ibalik ang mga bagay-bagay. Kung ang isang Blood Glass Fruit ay ibinigay sa isang late stage na True Mystic rank o peak stage na True Mystic rank, maaaring masayang ang enerhiya nito. Gayunpaman, si Francis ay may mental energy level na True Lord rank at kayang sumipsip ng halos lahat ng enerhiya nito. Kung kumain siya ng isa at mag-iisa sa loob ng 10 araw o kalahating buwan na masira ang True Lord rank ay tiyak. Isinasantabi ang True Spirit Realm, ang Blood Glass Fruit ay naging kapaki-pakinabang para sa mga nasa Origin Core Realm. Sa kasamaang palad, ang kayamanan na ito ay wala na ngayon sa Azure Flower Continent. Ang iba pang Earthen Poison Mushrooms at Life Returning Grass ay nasa parehong tier din sa Blood Grass Fruit. Buhay na nagbabalik na damo. Biglang may naisip si Francis. Grass na nagbabalik ng buhay, isang kayamanan na nilikha ng langit at lupa. Hanggat mayroon kang isang maliit na bahagi ng buhay, maaari nitong pagalingin ang iyong mga pinsala. Ang Elixir of Life mula rito ay maaari ding magpagaling ng mga pinsala at magpahaba ng buhay. Biglang may lumabas na boses sa isip ni Francis, kung gusto mo talaga akong gantihan, maabot mo ang pinakamataas na 20 sa Sacred True Dragon Gathering at kung makakakuha ka ng Elixir of Life, Life Restoring Pills o mga katulad na bagay sa buhay, lubos akong magpapasalamat. Bumalik sa pangunahing punong himpilan ng Iron Blood Religion, sinabi ito ng makapal na kilay na elder na inirekomenda ni Timo kay Francis. Dahil doon ay nagawang tumapak ni Francis sa Dao of the Soul at nadagdagan ang kanyang kakayahan sa mata. Ang Elixir of Life na binanggit ng misteryosong elder ay maaaring gawin mula sa Life Returning Grass at ang Life Returning Grass ay mas mahalaga kaysa sa Elixir of Life. Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan ni na Francis at Yula kung bakit hinarangan ng sinaunang alakdan ang kuweba. Ito ay hindi lamang pagprotekta sa kanyang anak, ito ay nagbabantay din ng mga kayamanan. Papatayin natin ang alakdan na ito nang magkasama pagkatapos ay hatiin ang mga gantimpala sa loob depende sa ating kakayahan. Si Ziggy at ang kumpanya ay walang itinatago. Kung walang sapat na benepisyo, hindi nila magagamit si Yula. Naisip na ni Francis na ang Blood Glass Fruit at iba pang mga kayamanan ay hindi lamang ang nasa loob. Sa pag-iisip hanggang dito ay napuno ng pananabik ang kanyang puso. Malapit na. Ang 3 True Lord rank ay nakipagtulungan at inatake ang sinaunang alakdan. Ang Pure Moon Spiritual Sect, Moon Demon Palace, Black Cliff Palace ay nagsama-sama ng isang beses. Shua. Sa pagkakataong ito ay ipinatawag ni Ziggy ang 2 True Lord rank Ghost Corpses at mayroong isang Blood Silver Ghost Corpse sa halip na ang Silver Striped Skeleton kaysa dati. Ang dalawang ito ay 2 hanggang 3 yarda ang taas at may dim aura. Hindi sila natakot sa laso ng higanteng alakdan at hinarangan nila ito. Ang Ziggy na ito ay may 2 True Lord rank Ghost Corpses. Nagulat at nainggit si Francis. Ginampanan nila ang isang mahalagang papel sa kung maaari nilang patayin ang alakdan. Isang brutal na Blood Moon Blade na may magulong aura ang lumitaw sa dugong nakasuot ng True Lord mula sa kamay ng Moon Demon Palaces. Weng! Pinutol niya ang talim at ang hangin ay napuno ng isang Blood Moon na patuloy na nagwawasak sa alakdan. Ang lakas ni Yula ay mas malakas pa kaysa kay Ziggy at ang dugong nakasuot ng True Lord. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at isang linya ng pilak ang umaagos at bumuo ng isang transparent water silver sword. Nang siya ay sumalakay maging ang mata ng sinaunang alakdan ay napuno ng pag-iingat. Nag-iingat din si Ziggy at ang mga kabataang nakasuot ng dugo habang nakatingin sa isa't isa. Ang Yula na ito ay nagsanay ng Moonflower Spiritual Sword Technique sa napakataas na antas. Ang isang espada mula sa kanya ay malamang na makakawasak sa aking True Lord rank skeleton sa 2. Natigilan si Ziggy. Malamang walang makakaparehan niya sa ilalim ng Origin Core Realm. Huminga ng malalim ang binatilyo na binata. Sa 3 panig, ang Moon Demon Palace at Black Cliff Palace ay gumamit ng higit sa 1 dosenang tao samantalang si Yula lamang ang umatake mula sa Pure Moon Spiritual Sect, ngunit sapat na iyon upang mabigla ang iba pang 2 panig.
Mukhang ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay malamang sa antas ng Deputy Patriarch ng Iron Blood Religion. Itinaas ni Francis ang kanyang opinyon tungkol kay Eula. Sa parehong punto ng oras. Ang mga mata ng maliit na paws ang magnanakaw sa sulok ay kumislap sa pagiging tuso habang nakikipagpalitan ito ng tingin kay Francis. Tiningnan ito ni Francis ng malalim. Magnanakaw na pusa, o magnanakaw na pusa. Kahit na ang iyong plano ay matalino ngunit ito ay lubhang mapanganib. Na si Eula at ang Pure Moon Spiritual Sect sa likod niya ay hindi lang nakakatakot. 403 pagpapakain sa mga bangkay. Ang Purple Saint Ruins ay kontrolado ng 3 sekta at hindi ito makuha ng ibang puwersa. Ang mga henyo na pumasok dito ay lahat ay kabilang sa kani-kanilang partido at may kanya-kanyang inheritance token. Isang utter genius, na hindi kabilang sa alinman sa 3 ang pumasok sa ruins na ito at kailangang makipagkompetensya sa isang napakalaking grupo ng iba pang mga henyo ng mag-isa. Gayunpaman, sa pagkakanulo ng maliit na magnanakaw na pusa, nalutas ang mga problemang ito. Bagamat si Francis ay nahuli ni Eula, ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang tagalabas, ay nalutas na. Hindi bababa sa hindi niya sinusubukang mahuli ng lahat ngayon at si Francis ay tila pumasok sa pinakamalakas na panig ng Pure Moon Spiritual Sect at ang mga kaaway ay walang magawa. Ang kailangan niyang gawin ngayon ay gamitin ang kanyang pagkakakilanlan bilang ika-4 na tao para panoorin ang labanan ng 3 sekta at umani ng mga gantimpala sa kritikal na sandali. Ito ang pangkalahatang direksyon ng plano at katalinuhan at katapangan ang mahalagang punto. Ang planong ito ay sinimulan ng munting paws ang magnanakaw. Sinadya nitong akitin si Eula kay Francis at bagamat mukhang mapanganib ito, sa totoo lang pinrotektahan nito si Francis. Alam ni Francis at ng maliit na paws ang magnanakaw kung ano ang nasa puso ng isa't isa at ginawa nila ang palabas na ito. Siyempre, napakataas ng panganib sa planong ito. Kapag nalaman nila na si Francis ay papasok sa isang desperado na estado na hindi kailanman bago. Kahit papaano wala siyang pagkakataong lumaban kay Eula. Kung mas malaki ang mga gantimpala, mas malaki ang panganib. Kumikislap ang mga mata ni Francis pagkatapos ay bumalik sa kanyang walang emosyong estado. Ang bawat hakbang ay kritikal. Ang isang maling hakbang ay maaaring magresulta sa ganap na pagkabigo. Gayunpaman, mas kalmado si Francis sa sandaling ito kahit na tila kumukulo ang kanyang dugo sa excitement at adrenaline. Sa pagkakataong ito, ang kombinasyon ng 3 True Lords at mga elite ng True Mystic rank ay nakipaglaban sa isang matinding labanan laban sa sinaunang higanteng alakdan. Ang depensa ng sinaunang higanteng Scorpion ay napakalakas at maging ang True Lord ranks ay nahirapan na masira ito. Ang lason nito ay papatay din sa mga nasa True Lord rank. Sa kabutihang palad si Ziggy mula sa Blackcliff Palace ay mayroong 2 True Lord rank Ghost Corpses na maaaring gumawa ng malapitang labanan. Ang nakasuot ng dugo na True Lord rank ay iwinagayway ang kanyang blade ng Blood Moon at ang malaking kulay ng dugo na buwan ay nagsimulang masira ang mga pinsala ng mga sinaunang alakdan. Hanggat may kaunting hiwa, papasok ang mga pag-atake ng True Lord na nakabalot sa dugo at madudurog pa ang loob ng katawan. Kung ito ay isang normal na True Lord rank, si Ziggy at ang Blood Robe True Lord rank na magkasama ay makakatapos sa isang iglap. Gayunpaman, ang katawan at puwersa ng buhay ng sinaunang higanteng Scorpion na ito ay napakalakas, at ang 2 True Lord rank Ghost Corpses ay makakagawa lamang ng kaunting pinsala. Ang pag-atake ng nakasuot ng dugong True Lord ay hindi rin makalusot sa depensa ng alakdan ng diretso at unti-unti lamang itong maaagnas. Ang pangunahing manggagawa ay si Eula. Kinokontrol ng kanyang Moonflower Spiritual Sword Technique ang Transparent Water Silver Sword at bawat pag-atake ay kumakatawan sa 10,000 beam ng isang espada. Sa tuwing umaatake si Eula, maaari siyang mag-iwan ng sugat ng dugo sa Scorpion. Kung ito ay isa pang diskarte ng malalim na espada ng True Lord rank Eula ay magagawa silang patayin sa isang galaw o 2 samantalang ang Scorpion ay nasugatan lamang ng 7 hanggang 8 espada. Ang sinaunang Scorpion na ito ay talagang karapat-dapat na maging isang pambihirang hayop na may purong bloodline. Kahit isang kalahating hakbang na Origin Core Realm expert ay hindi ito kayang talunin. Hindi mapigilan ni Francis na humanga habang nakatingin siya sa malayo.
Nangangahulugan ito na ang mga kabataan sa loob ng kuweba ay magiging sobrang init ng kamay. Sa teorya, ang lakas ng labanan ng tatlong True Lord rank na ito na pinagsama sa grupo ng mga elite na True Mystic ranks ay maihahambing sa 7 o 8 True Lord ranks. Si Eula lamang ay kapantay ng 3 hanggang 4 na normal na True Lord ranks at si Ziggy ay maihahambing sa hindi bababa sa 2 dahil mayroon siyang 2 True Lord rank Ghost Corpses. Ang setup na ito ay nagawang sugpuin lamang ang sinaunang alakdan at hindi ito tapusin. Ang sinaunang alakdan ay nagbabantay lamang sa kuwebo ngunit kung hindi ito tatakbo, ang kahirapan ay tataas ng ilang beses. Malinaw na nakita ni Francis ang sitwasyon bilang isang labas. Siyempre, hindi siya maaaring manood lamang. Kailangan din niyang tumulong. Beng, so. Isang magkasintahang palaso ng yelo at kidlat ang nagsalubong ng husto sa kabibi ng higanteng alakdan at nagdala ng bugzo ng malamig na hangin at kidlat. Ang kapangyarihang nasa loob ng mga araw na ito ng yelo at kidlat ay malapit sa normal na True Lord rank. Higit pa rito, sa tuwing tatama ang mga araw ng yelo at kidlat sa target ay sisubog sila at bagaman hindi nila pisikal na sasaktan ng Scorpion, maaari itong makapagpabagal sa kanila. Maraming mga henyo ang lumingon kay Francis nang may pagtataka. Ang pangmatagalang pag-atake ni Francis ay malakas at maaaring makapagpabagal sa higanteng Scorpion, napaka-epektibo para sa koponan. Ang pagbaba ng bilis ng higanteng alakdan ay lubos na nagpababa sa banta nito. Bagamat ang mga mula sa Blackcliff Palace ay kinasusuklaman si Francis, kailangan nilang aminin na ang tulong ng taong ito ay nasa ibaba lamang ng 3 True Lord rank. Maliit na bilang lamang ng mga pag-atake na hindi kasama ang mga mula sa 3 True Lord rank ang maaaring maging kapantay ng kay Francis at ang kanilang kahusayan ay hindi masyadong mataas dahil kailangan nilang mag-ingat sa counter-attack ng Scorpion samantalang si Francis ay hindi ginawa mula noong siya ay umatake mula sa isang mahabang hanay. Ang epekto ng pamamanhid at pagbaba ng bilis ay isang bagay na hindi magawa ng ibang mga henyo. Maging si Eula ay tumango. Mula sa kasalukuyang pagpapakita ni Francis, maaari siyang maging isang inner disciple sa Pure Moon Spiritual Sect. Ang tanging bagay ay ang kanyang kasaysayan ay hindi alam. Sa paglipas ng panahon, lalong lumalim ang mga sugat ng higanteng alakdan, at pumasok sa mga organo nito ang nabubulok na dugo. Ang mga araw ng yelo at kidlat ni Francis ay nagpapataas ng bilis nito. Si Eula ay napakatalino at unang sinubukang putulin ang buntot ng Scorpion at ang mga paa nito upang hindi ito balansehin. Sa huli ay hindi nakayanan ng Scorpion ang katalinuhan at pagtutulungan ng grupo at humina ang mga atake nito. Higit sa lahat, naputol ang buntot at binti nito, kaya hindi ito makatakbo kahit na gusto nito. Hindi na ito makakalaban ng mas matagal. Matatapos natin ito sa loob ng 1 oras. Tumaas ang layunin ng labanan ng bawat isa, at lumakas ang kanilang mga pag-atake. Boom! Sa wakas, nahulog sa lupa ang higanteng alakdan na kasing laki ng isang maliit na bundok. Bago ito namatay, marahas itong umatake at pinunit ang 2 henyo ng Mundiman Palace na ilang yarda ang layo. Ang isa pang henyo mula sa Blackcliff Palace ay nalason nito at namatay sa loob ng ilang paghinga. Ang lahat ay nakadama ng swerte. Ang huling counter-attack mula sa Scorpion ay maaaring agad na pumatay sa True Lord rank. Ang pilak na guhit na kalansay ni Ziggy ay nahati sa kalahati ngunit sa kabutihang palad ito ay isang patay na bagay at kaya't mabawi gamit ang sapat na mga materyales. Nawala na sa paningin si Francis nang dumating ang higanteng Scorpion at nagtago sa pagitan ng isang bitek sa mga bundok. Nang mamatay ang higanteng alakdan, agad na sinugod ni Francis ang bangkay. Napatingin si Eula kay Francis nang may pag-iisip. Ang huling counter-attack mula sa Scorpion ay tila nasa direksyon ni Francis. Habang nilalabanan nila ang yelo at mga pana ng kidlat ni Francis ay halatang ikinagalit ng alakdan ngunit sa kasamaang palad, siya ay napakalayo. Susunod. Nagsimulang talakayin ng 3 panig kung paano hatiin ang mga gantimpala ng sinaunang alakdan. Si Eula ay hindi masyadong interesado sa katawan ng Scorpion bukod sa pinakamahalagang panloob na core at mga kuko. Ang kanyang pangunahing focus ay ang mga kabataan at ang mga kayamanan sa kuweba. Gayunpaman,
Naglabas na ng matalim na kutsilyo si Francis at tinaga ang sirang balat para kumuha ng itim na sako na kasing laki ng kamao. Ito ang sako ng lason ng sinaunang alakdan. Ito lang ang gusto ko. Inilagay ni Francis ang sako ng lason. Ang dahilan kung bakit siya nag-effort noon ay dahil dito. Si Yula ay isang purong matuwid na diyosa at tiyak na hindi magiging interesado sa maruming sako ng lason na ito. Ito ang lason na sako ng sinaunang alakdan at ang halaga nito ay nasa ibaba lamang ng panloob na core ng alakdan. Ang mga mula sa Blackcliff Palace ay agad na hindi nasisiyahan. Sa katotohanan, ang sako ng lason ay lubhang kapaki-pakinabang para sa mga nasa Blackcliff Palace. Sinanay nila ang Dao of Corpses and Ghosts. Kapag ang mga bagay na lason ay idinagdag sa kanila, ito ay tulad ng pagdaragdag ng mga pakpak sa isang tigre. Walang alinlangan na ang sako ng lason ng sinaunang higanteng alakdan ay perpekto, ngunit ang bilis ni Francis ay masyadong mabilis. Ang kanyang God Spiritual Eye ay nakalok na sa posisyon ng poison sac at agad itong kinuha. Walang magawa ang Blackcliff Palace. Malaki ang naging papel ni na Francis at Yula sa pagpatay sa Scorpion at nakita ng lahat kung paano nagawang bawasan ni Francis ang mga nasawi. Hindi nagsalita si Yula dahil hindi siya interesado sa poison sac. Higit pa rito, ayon sa deal bago ang anumang nakuha ni Francis ay sa kanya. Siya ay naglagay ng maraming pagsisikap at ang pagkuha ng lason na sako ay naiintindihan. Pagkatapos ng lahat, si Francis ay kalahati na ngayon sa panig ng Pure Moon Spiritual Sect at mas mabuti kung ang sako ng lason ay nasa kanyang mga kamay kaysa sa Blackcliff Palace. Nang makita si Yula ay hindi nag-react ang Blackcliff Palace at ang Moon Demon Palace ay hindi na makapag-delay pa. Ang katawan ng higanteng alakdan ay kasing laki ng isang maliit na bundok at bukod sa ilang mahahalagang bahagi, ang laman ay mahalaga din, kaya lamang ito ay napakalaki at hindi madaling maaga. Shua. Hinawakan ni Francis ang itim na lotus at tinawag ang dalawang berdeng tansong bangkay ng aswang upang kainin ang laman ng purong bloodline na alakdan. Walang hiya na bastard. Ang dalawang berdeng bronze na bangkay ng multo ay orihinal na atin ngunit kinuha ng brat na ito at nang ahas siyang gamitin ito ng lantaran. Ang mga ekspresyon ng mga mula sa Blackcliff Palace ay hindi masyadong maganda at tumingin sila kay Francis na may mga ngiping nagngangalit at nagninangas na mga mata. Si Francis ay hindi natinag at ginawa ang lahat ng posible upang madagdagan ang kanyang lakas. Matapos kunin ang poison sac ay naging mas malinaw ang plano ni Francis. Pagkatapos kainin ang laman ng alakdan, ang dalawang bangkay ng multo na ito ay ganap na kapantay ng pinakamataas na True Mystic rank at ang poison sac na ito ay partikular na inihanda para sa dalawa. Pinaikit ni Francis ang kanyang mga mata habang sinisiyasat niya ang dalawang bangkay ng multo. Malakas ang katawan ng dalawang bangkay ng multo na ito at lumitaw ang malabong bahid ng dugo ng jade sa kanilang balat. Sa bawat kagat nila ay lumalakas ang kanilang mga aura. Kung ikukumpara dito, ang mga bangkay ng multo na kapareho ng ranggo ng iba pang mga disipulo ng Blackcliff Palace ay mas payat, at hindi gaanong tinatrato gaya ng kay Francis. 404. Ang iba pang mga henyo ng Blackcliff Palace ay iba kay Francis na nagpakain sa lahat ng iba pang mga bangkay ng multo sa dalawang berdeng bronze na bangkay ng aswang na ito. Sa daan ay nakapatay si Yula ng maraming bihirang hayop na may mga bloodline na magandang pagkain para sa dalawang bangkay ng multo. Ang sinaunang higanteng alakdan ay may napakadalisay na bloodline na nagpalakas ng aura ng dalawang bangkay ng multo at ang kanilang mga katawan ay sumailalim sa hindi malamang pagbabago. Bukod sa dalawang True Lord rank ghost corpses ni Ziggy, ang iba pang mga ghost corpses ng Blackcliff Palace ay malamang na hindi may kumpara kay Francis. Ang labanan ng dalawang berdeng tansong bangkay ng aswang na ito ay napakalakas at pagkatapos idagdag ang sako ng lason, kahit na ang True Lord ranks ay maaaring mamatay kapag nalason. Inilagay ni Francis ang kanyang kamalayan sa 6 Ghost Corps Controlling Secret Technique. Ang kasanayang ito ay may mga kinakailangan kung paano magdagdag ng lason sa mga bangkay ng multo. Si Francis ay may ilang kaalaman sa medisina at ang lason na bangkay ay isang uri ng sangkap. Hindi masyadong mahirap na idagdag ito sa berdeng tansong bangkay ng aswang. Gayunpaman, hindi ito ginawa kaagad ni Francis.
Bagamat ang lason ay lubhang nakamamatay, ang lason nito ay nawala ng kaunting kapangyarihan pagkatapos umalis sa sinaunang alakdan. Iyon ang unang punto. Ang pangalawang punto ay na kahit na ang lason na ito ay kritikal na nagbabanta sa mga nasa True Lord rank, ito ay kung ang balat ay nahiwa at ang lason ay maaaring pumasok sa katawan. Halos imposible para sa Berdeng Bronze Ghost Corps na direktang makalusot sa isang depensa ng True Lord ranks, lalo na kung nakabantay sila. Sa makatuwid, hindi agad ito idinagdag ni Francis. Ang pagkuha ng poison sac ay unang hakbang pa lamang, marami pang ibang salik ang kailangang hawakan. Ang gilid ng Black Cliff Palace. Senior Brother Ziggy, kung ang batang iyon ay naglagay ng lason sa bangkay, ang banta ay mas malaki. Kinagat ng batang babae na orihinal na nagmamay-ari ng itim na lotus ang kanyang mga labi at tumingin kay Francis na kinokontrol ang dalawang berdeng tansong bangkay ng aswang na may puot, takot at inggit. Hindi niya akalain na darating ang araw na ibibigay niya ang mga bangkay ng aswang. Sa dalawang bangkay ng aswang na ito, walang sinuman sa ilalim ng True Lord rank ang makakalapit kay Francis. Kung mayroon nito si Francis sa Sacred True Dragon Gathering, madali niyang masisira ang mga espiritual na alagang hayop ni Tantay Lanyo. Siya ay isang baguhan lamang nakakapasok lang sa daw ng Ghost Corpses at ang kanilang tunay na kapangyarihan ay hindi ganap na mailalabas. Bagamat ang poison sac ay mahalaga, ang lason nito ay mawawala ng malaking kapangyarihan pagkatapos umalis sa katawan at mas mababa ang halaga kaysa sa Yin Poison Mushroom at Blood Glass Fruit sa kuweba. Ang Yin Poison Core na kabute ay isang top tier na kabute. Confident na sabi ni Ziggy. Sa kanyang puso si Francis ay walang kapantay sa mga nasa ilalim ng True Lord rank at ang mga nasa True Lord rank lang ang makakapag-alaga sa kanya. Kung ikukumpara sa poison sac, mas maingat siya sa bloodline ng mata ni Francis. Sure. Hinawakan ni Francis ang itim na lotus at binawi ang berdeng tansong mga bangkay ng aswang. Sa ngayon ang dalawang bangkay ng multo ay umabot na sa limitasyon at nahaharap sa isang malakas na bottleneck. Higit pa rito, dahil ang dalawa ay tumaas ng napakabilis, kailangan nilang magkaroon ng matibay na pundasyon at kapag ang mga bangkay ng multo ay umabot sa isang tiyak na antas, magkakaroon sila ng katalinuhan. Ang dalawang Berdeng Bronze Ghost Corpses ni Francis ay mayroon ng kaunting katalinuhan at sa pagtaas ng lakas, kailangan din nila ng pagtaas ng katalinuhan. Ang ginawa ni Francis ay ginamit ang kanyang Eye of Soul para magpadala ng maliit na daloy ng lamig upang makatulong na pagsamahin ang walang kinikilingan na kaluluwa sa berdeng tansong bangkay ng aswang. Sa harap ng kuweba, ang tatlong partido ay nagayos ng kaunti at nagpasya na hampasin ang mga samsam ng digmaan sa loob ng yungib. Lahat ng makukuha natin ngayon ay nakasalalay sa ating kakayahan. Ang figure ng dugong nakasuot ng True Lord ay kumislap habang siya ay nawala sa kuweba. Ang sinaunang alakdan ay naalagaan at malamang na walang gaanong panganib sa kuweba. Hahatiin ng tatlong panig ang mga samsam. Kumpara sa iba pang Francis at Eula ay may mas kaunting bentahe dahil mas kaunti ang mga tao at ang bilang ng mga kayamanan na makukuha nila ay tiyak na mas kaunti kaysa sa iba pang dalawang panig. Tara na. Kinuha ni Eula ang maliit na pas ang magnanakaw at naging isang bahid ng liwanag na umaakyat patungo sa kuweba. Ang kanyang paglilinang ay ang pinakamataas at ang kanyang bilis ay nasa pinakamataas na antas at mas mabilis kaysa sa mga kabataang nakasuot ng dugo at kay Ziggy. Sa daan, si Eula ay hindi nagbigay ng kahit isang sulyap sa normal na kayamanan. Sumili ang pagkagulat sa mga mata ni Ziggy at ng kumpanya. Hindi kataka-taka. Si Eula ay nagtatrabaho ng mag-isa at sa makatuwid ay naglalayon para sa kalidad at hindi sa dami. Kung makukuha niya ang lahat ng nangungunang mapagkukunan dito, ang halaga ng mga ito ay hihigit sa lahat ng iba pang pinagsama-sama. Naiintindihan ni Francis. Si Eula ay may sariling plano sa simula pa lang. Siya ay nag-iisa at idinagdag kay Francis, iyon ay dalawa lamang at tiyak na hindi maikukumpara sa iba pang dalawang panig. Sa makatuwid, si Eula ay sumuko sa karamihan sa mga normal na kayamanan, pinipili lamang ang pinakamahusay. Parehong mahihirapan si Ziggy at ang True Lord na nakasuot ng dugo ngunit may ganitong lakas si Eula. Ang pinagsamang dalawa ay maaaring hindi niya kapareha. Meow meow.
Ang maliit na pos ang magnanakaw ay tumayo sa balikat ni Yula at paminsan-minsan ay winuwagayway ang Mystic Snake Blood Whip upang agawin ang ilan sa mga kayamanan sa malapit. Parehong matalas ang mga mata ni Yula at ng maliit na pos ang magnanakaw. Ang pagtutulungan ng dalawa at ang kanilang bilis sa pag-agaw ng mga kayamanan ay natigilan at nagpanik kay Ziggy at sa dugong nakasuot ng True Lord. Hindi natin siya hahayaang mapunta sa kanya. Iligtas mo ang iba pang mga kayamanan, pipigilan natin siya. Inutusan ni Ziggy at ng mga kabataang nakasuot ng dugo ang iba na kunin ang iba pang mga mapagkukunan. So. Ang dalawang True Lord ranks ay lumipad patungo kay Yula upang makipagkumpetensya para sa iba pang peak resources. Ang sitwasyon ngayon ay naging malinaw. Ang tatlong True Lord ranks ay nakatuon ang kanilang mga mata sa pinakamahusay na mga mapagkukunan habang ang iba ay naglalayong sa mga mid-good treasures o mga mabubuting bagay na napalampas. Pagkatapos ng lahat, ang tatlong True Lord ranks ay nakikipagkumpetensya sa isa't isa at mapapalampas ang ilang magagandang kayamanan paminsan-minsan. Kabilang sa kanila si Francis ay isang propesyonal na tagapagtipon ng mga bagay na hindi nakuha. Ang kanyang mga kakayahan sa pag-inspeksyon ng espiritual na mata ng Diyos ay nagbigay daan sa kanya na makita sa mga pader at mga bagay na kahit na ang tatlong True Lord ranks ay hindi nakuha. Pang! Biglang naglabas si Francis ng isang arko ng kidlat at pinasabog ang putik sa isang pader at naglabas ng isang itim na transparent na bato. Sky Marking Stone. Ang batong ito ay nakapagpapalakas sa katawan at buto at maging sa mga bangkay kapag nadurage na naging pulbos. Nagliwanag ang mga mata ng kalapit na mga disipulo ng Blackcliff Palace habang sumusugod sila ngunit napakabilis ni Francis at mahigit kalahati ang kinuha niya. Shua. Ang Yin Shadow Cloak ni Francis ay pumutok at ang kanyang figure ay naging ilang mga figure na mahirap makilala ng mga nasa ilalim ng True Lord rank. Bagamat kinukuha niya ang mga hindi nakuhang item, kailangan niyang panatilihin ang isang tiyak na distansya sa pagitan ng tatlong True Lord ranks, hindi masyadong mabilis o masyadong malapit. Kung siya ay masyadong malapit ay maaaring tamaan siya ng natitirang alon ng enerhiya mula sa kanilang labanan. Kung siya ay napakalayo ay maaaring makaligtaan ni Francis ang ilang mga pagkakataon na magpapahinto sa kanyang plano. Maya-maya pa. Shoo! Biglang hiniwa ni Francis ang isang pader at pinunit ang dalawang dark green gourds. Green Spiritual Gourd, isang mahiwagang bagay na maaaring panatilihing sariwa ang mga halaman at mag-imbak ng nakakaagnas na gamot. Kaya ito ang Green Spiritual Gourd. Narinig ko na ang isang hari sa Void God Realm ay minsang naglagay ng kanyang kaluluwa sa loob nito habang siya ay malapit ng mamatay at muling isilang at nagnakaw ng katawan pagkatapos ng 100 taon. Ang mga henyo mula sa Blackcliff Palace at Moondemon Palace ay tumitig kay Francis ng may katakawan at selos. Ang mga mula sa Blackcliff Palace ay maingat at bahagyang nag-aalangan dahil nakita nila ang nakakatakot na bloodline ng mata ni Francis noon. Anak, ibigay mo ang Green Spiritual Gourd. Dalawang henyo mula sa Moondemon Palace na walang pakialam sa Pure Moon Spiritual Clan ay tumalon patungo kay Francis. Kahit na ang Green Spiritual Gourd na ito ay walang nakakagulat na kapangyarihan at hindi makapagpataas ng lakas ng isang tao, ito ay isang bihirang bagay at ang mga alamat nito ay nagbigay ng mataas na halaga. Baka maging ang mga sovereign sa Origin Core Realm o King sa Void God Realm ay magiging interesado dito at mangolekta ng isa o dalawa. Mata ng puso. Ang God Spiritual Eye ni Francis ay bahagyang nag-scan sa dalawa mula sa Moondemon Palace at ang kanilang mga figure ay agad na nanlamig. Sa susunod na sandali, ding-ding pang-pang. Ang dalawa ay umatake sa isa't isa, ang kanilang mga mata ay puno ng walang limitasyong kasakiman. Kapag napuno ka ng kasakiman, doon ka nagkakaroon ng pagkukulang sa iyong emosyon. Malamig na ngumisi si Francis sa kanyang puso. Kapag may depekto sa puso ng isang tao, maaaring makaapekto ang Eye of Heart ni Francis sa mga nasa True Lord rank. Kinuha ni Francis ang dalawang Green Spiritual Gourd at sumunod sa likod ng tatlong True Lord ranks para hindi siya masyadong malayo. Ang lalim at espasyo sa loob ng kuwebang ito ay mas malaki kaysa sa inaakala. Nariyan ang paminsan-minsang alakdan, ahas, gagamba o surot na tumatalon paminsan-minsan at ang mga henyo ay mawawalan ng patong ng balat kung hindi mamamatay kapag nakilala nila sila.
Ang puso ni Francis ay kalmado at patuloy na nagpapanatili ng distansya sa tatlong True Lord ranks habang kumukuha din ng mga mahalagang mapagkukunan sa daan. Solar Lunar Sky Bamboo Shoot Do. Nakakita ang God Spiritual Eye ni Francis ng ilang patak ng hamog malapit sa ilang mga sanga ng kawayan at ang liwanag ng buwan ay tila sumisikat dito sa maliliit na butas sa dingding. Sa malaking kuwebang ito na may labanan sa lahat ng dako, napakahirap na mapansin ang mga patak ng hamog na ito. Ang Solar Lunar Sky Bamboo Shoot Do ay umiiral sa mahalumigmig na mga lugar na may parehong paglilinis ng araw at buwan. Ang mas bihirang sky-in bamboo shoots ay tumatagal ng 10,000 taon dagdag pa upang mabuo. Hindi napigilan ni Francis na mapalad na nakopya niya ang 10,000 plant illustration mula sa Broken Moon Clan. Kabisaduhin din niya ang impormasyon tungkol sa mga bihirang kayamanan at hayop saan man siya magpunta. Sa makatuwid si Francis ay may paglalarawan ng mga item na maaaring matukoy kung aling item ang mga ito kapag naska ng God's Spiritual Eye. Ang Solar Lunar Sky Bamboo Shoot Do ay hindi lamang makakapagbalanse ng yin at yang sa loob ng isang katawan at makapagpapataas ng kultibasyon. Maaari din itong mapataas ang enerhiya ng pag-iisip at matulungan ang mga may mataas na pangunawa na maunawaan ang mga batas ng langit at lupa. Napansin ng mga malalapit na henyo ang mga kilos ni Francis at nagulat sila. Anong swerte meron ang brat na ito? Nakahanap siya ng mga bihirang kayamanan saan man siya magpunta. Malamang hindi swerte pero may kinalaman sa bloodline ng mata niya. Ang mga mata ng mga mula sa Blackcliff Palace at Mundiman Palace ay namumula sa selos at halos sinubukang looban si Francis. Mayroon ding isa o dalawa dito na may mga bloodline ng mata ngunit ang kanilang kapangyarihan sa pag-inspection ay walang halaga kumpara kay Francis. Magaling, sa Solar Lunar Sky Bamboo Shoot Do na ito ang tagumpay ng aking plano ay magiging mas mataas. Kapag ang aking mental energy ay nalinis at tumaas ang kapangyarihan ay magagawa nitong banta ang mga nasa True Lord rank. 405. Ang halaga ng Solar Lunar Sky Bamboo Shoot Do ay higit na mahalaga kaysa sa iba noon. Maaari nitong linisin ang kaluluwa ng isang tao at ang kakayahang palakihin ang enerhiya ng pag-iisip at payagan ng isa na maunawaan ay pawang mga bihirang bagay. Sure! Mabilis na naglagay si Francis ng ilang patak ng Solar Lunar Sky Bamboo Shoot Do sa Green Spiritual Gourd. Ang Green Spiritual Gourd ay isang natatanging interspatial na item na may kakayahang mag-imbak ng mga sariwang item at ang pagkawala ng enerhiya mula sa mga ito ay mapapanatili sa pinakamababa. Halimbawa, ang sako ng lason na nakuha noon ni Francis ay mawawalan ng lason pagkatapos nitong umalis sa katawan ng alakdan ngunit kung ito ay ilalagay sa Green Spiritual Gourd, ang pagkawala ay mababawasan sa pinakamababa. Ang halaga ng Solar Lunar Sky Bamboo Shoot Do ay nasa ibaba lamang ng Blood Glass Fruit, Yin Poison Mushroom at iba pang nangungunang kayamanan. Magnanakaw, huwag mong subukang itago ang lahat sa iyong sarili. Ang mga henyo ng Blackcliff Palace at Mundiman Palace ay naninangil. Bagamat ang Green Spiritual Gourd at Sky Marking Stone na natagpuan ni Francis dati ay mataas din ang kalidad, ang halaga at pagiging kapaki-pakinabang nito ay hindi malapit sa Solar Lunar Sky Bamboo Shoot Do. Kung makakakuha ako ng isa o dalawang patak ng Solar Lunar Sky Bamboo Shoot Do at linisin ang aking kaluluwa, tataas ng 20 hanggang 30% ang pagkakataong maabot ko ang True Lord rank. Ginamit ng ilang pick na True Mystic rank henyo ang kanilang mga sekretong diskarte at mga nakatagong card para atakihin si Francis. Hindi nagpanik si Francis habang nakatingin sa ilang natitirang patak ng Solar Lunar Sky Bamboo Shoot Do sa itaas niya. Sure! Ang kanyang figure ay kumislap at umatras ng 12 dosenang yarda at ipinatawag ang dalawang berdeng tansong bangkay ng aswang sa kanyang harapan. Ang hamog na ito ay hindi masyadong mabisa kung tuloy-tuloy. Ang ilang patak ay sapat na para sa akin. Matalinong umatras si Francis at hindi kinuha ang natitirang mga patak ng hamog. Bagamat malakas siya ay ayaw niyang maging kalaban ng mahigit 1 dosenang henyo. Mayroon ng 6 hanggang 7 pick na True Mystic ranks dito at karamihan sa mga natitira ay nasa huling yugto ng True Mystic rank, bawat isa ay may lakas ng napakaraming kababalaghan sa Sacred True Dragon Gathering. Gusto ko lang ng isang patak ng Solar Lunar Sky Bamboo Shoot Do.
Ang sino mang hamarang sa akin ay mamamatay. May kabuuang 7 o 8 henyo ang galit na nakipaglaban sa mga patak ng Solar Lunars kay Bamboo Shoot Do. Inutusan ni Francis ang 2 berdeng bronze na bangkay ng aswang na pumunta sa kanyang harapan at subukang paatras ang ibang mga henyo na sinusubukang lumapit sa kanya. Bukod sa 3 True Lord ranks, ang lakas ni Francis ay isa sa nangunguna rito at ang 2 pick na True Mystic rank Ghost Corpses lang ang nakapagpigil sa karamihan ng iba pa. Sa natitirang 2 patak ng Solar Lunars kay Bamboo Shoot Do, parehong nakakuha ng tig-isa ang Black Cliff Palace at Moon Demon Palace. Hindi nagtagal natapos ang labanan at ang pinakamalaking nanalo ay si Francis. Sa katotohanan, kung gusto ni Francis na kunin ang lahat ng hamog ay walang makakapigil sa kanya, ngunit kung gagawin niya iyon, malalaman ni Eula ang kanyang lakas. Siya ay nagbigay ng ilang patak ng Solar Lunars kay Bamboo Shoot Do upang mapanatili ang kanyang lakas at maghanda para sa hinaharap. Gayunpaman, kahit na sinadya ni Francis na maging low-key, ang mga tao mula sa Black Cliff Palace at Moon Demon Palace ay nagbigay pansin sa kanya. Ang bloodline ng mata ng brat na ito ay mahusay para sa sensing treasures. Bantayan mo siya. Ang 2 panig ay nagpasya kung ano ang gagawin. Napanood pa ng ilang tao ang lahat ng kilos ni Francis at ang isang hindi sinasadyang sulyap sa kanya sa isang tiyak na direksyon ay naging dahilan upang maghukay sila ng butas na 3 talampakan sa lupa. Hindi maiwasan ni Francis na isipin na ang tingin ng iba sa kanya ay isang Diyos ng pera. Sa kasamaang palad, para sa natitirang bahagi ng paglalakbay ay halos walang mga kayamanan na katulad ng klase ng Solar Lunars kay Bamboo Shoot Do. Marahil ay dahil napagtanto ng 3 True Lord rank sa unahan na marami silang na-miss na mga nangungunang kayamanan at sa makatuwid ay bumagal ng kaunti. Ang Solar Lunars kay Bamboo Shoot Do ay mahalaga din para sa kanila. Para sa hindi masyadong magandang kayamanan, si Francis ay tamad na kunin ang mga ito at naging low-key. Nadismaya ang mga nakatingin sa kanya. Ang ilan ay sumuko habang ang iba ay ayaw. Siyempre, ang pinakamagandang kayamanan ay napunta sa 3 True Lord ranks, lalo na ang maliit na boss ang magnanakaw at si Eula. Ang pinagsamang mga gantimpala ni Ziggy at ang nakasuot ng dugol na True Lord ay hindi kasing dami ng kay Eula. Ang paglilinang, lakas at bilis ni Eula ay napakataas at sa tulong ng maliit na boss ang magnanakaw, ay perpekto. Munting magnanakaw na pusa, ikaw talaga ang maswerteng pusa ko. Mas nagustuhan ni Eula ang munting boss ang magnanakaw. Ang tanging problema na natitira ay ang kasunduan ng dugo sa pagitan nila ni Francis ay hindi pa nalulusaw. Sa kabilang banda, si Ziggy at ang nakasuot ng dugo na True Lord ay nagngangalit ang kanilang mga ngipin sa galit sa maliit na boss ang magnanakaw. Ang maliit na boss ang magnanakaw ay iwagayway ang Mystic Snake Blood Whip sa paligid at mahusay na kukunin ang mga kayamanan. Minsan ang mga kayamanang kukunin nila ay unang kukunin ng letigo ng maliit na magnanakaw na pusa. Ang pasang ito ay lubhang tuso at kailangang bantayan sa lahat ng oras. Si Eula ay masiglang sumulyap kay Francis na nasa likuran, na parang sinasabing ang maliit na pasang magnanakaw ay pinakaangkop sa akin. Malamlam ang ekspresyon ni Francis at walang sinabi. Sa isang tiyak na punto ng panahon, huminto ang mga yabag ng 3 True Lord ranks. Sa unahan ay isang itim na butas sa paligid ng 100 yarda ang lapad at mula dito ay nagmumula ang mga sizzles ng init. Nasa butas ang 12-dosenang mga batang alakdan, halos kasing laki ng pusa o aso. Mga batang alakdan. Nakita ito ng espiritual na mata ng Diyos ni Francis at ang mga puso ng 3 True Lord ranks ay lumundag sa tuwa. Mayroong ilang dosina sa butas, mas marami kaysa sa inaasahan. Sandali, bagamat may malaking bilang ng mga batang scorpion, iilan lamang ang may purong bloodline tulad ng sinaunang higanteng alakdan. Nagtapos si Francis matapos silang tingnan gamit ang kanyang God's spiritual eye. Ang bloodline ay tungkol sa swerte. Hindi ibig sabihin na lahat ng bata ay magkakaroon ng makapangyarihang bloodline o kung hindi, mula noong sinaunang panahon hanggang ngayon, hindi magiging ganito kabihira ang mga bloodline. Sa buong 13 bansa, mayroon lamang ilang dosina na may mga bloodline kasama sina Francis, Angelica at kumpanya. Higit pa rito, mayroon lamang isang tunay na sinaunang alakdan at ito ay napatay ng grupo.
Sa makatuwid, maaari lamang itong makipag-ugnayan sa ibang mga alakdan at ang posibilidad na magkaroon ng purong bloodline ang kanilang mga anak. Natagpuan ni Francis na sa mga alakdan sa butas, 6 o 7 lamang ang halos kapareho ng sinaunang alakdan. Ang mga salitang about the same ay nangangahulugan ng kanilang pisikal na hitsura. Nangangahulugan ito na ang kanilang mga pagkakataon na magkaroon ng bloodline ay mas malaki, ngunit hindi tiyak. Ha. Isang buong grupo ng mga batang alakdan. Ang lahat ng mga henyo sa likod ay labis na nasa sabik ng pareho nila ang halagang ito. Let's go everyone! Bagamat hindi lahat ng mga ito ay maaaring may purong bloodlines, magkakaroon pa rin sila ng ilang bloodline sa kanila at mas malakas kaysa sa normal na espiritual na mga alagang hayop. Utos ni Ziggy. Nauna ang 3 True Lord ranks at halatang target nila ang mga kabataang may pisikal na anyo na katulad ng matanda. Si Francis ay nanatiling kalmado at hindi pumasok sa labanan. Sa mga tuntunin ng kadalisayan ng mga linya ng dugo, tiyak na may pinakamataas na pagkakataon na magkaroon ng purong linya ng dugo ang mga pupuntahan ng 3 True Lord ranks. Gayunpaman, walang sino man ang may kakayahang lumaban sa kanila at si Francis ay nanatiling mababang loob at hindi lumaban sa kanila. Ang espiritual na mata ng kanyang Diyos ay sumulyap din sa butas at kalapit na mga bitek. Nakikita ni Francis kung ang isang scorpion ay may bloodline o wala. Bahagya siyang nadismaya matapos tumingin sa paligid. Habang malayo sila sa butas, ang kulay ng mga alakdan ay hindi gaanong dalisay at isinantabi ang 3 True Lord ranks, kahit ang ibang mga henyo ay ayaw sa kanila. Nakita na nilang lahat ang tunay na kulay ng alakdan at ito ay itim na may metal na pakiramdam dito. Gayunpaman, mas gugustuhin ni Francis na maglaan ng oras at siyasatin ang lahat ng mga alakdan na ito kung ang kanilang hitsura ay hindi malinis o hindi. Sentimo ham. Sentimo Nakalok ang God spiritual eye ni Francis sa isang sulok. Ito ay isang napakaliit na alakdan na kasing laki ng palad ng isang sanggol at nagtago sa isang siwang sa dingding, na nagpapakita ng malamig na pulang mata na puno ng puot habang nakatingin sa labas. Mula sa labas ay tila isang maruming kulay na alakdan at ito ay maliit din. Gayunpaman, may nakitang kakaiba si Francis nang tingnan niya ito. Una, ang alakdan na ito ay tila matalino. Bagamat tila ito ang pinakabata ay marunong itong magtago at hinihila pa ang sarili papasok. Pangalawa, ang katigasan ng mga pader ay maihahalin tulad sa isang peak tier na mortal grade na armas, ngunit nabuksan ito ng maruming kulay na alakdan. Sa wakas, nakita ni Francis na ang bloodline sa loob ng scorpion na ito ay katulad ng mga sinaunang alakdan ngunit iba rin. Maaaring ito ay isang pagkakaiba-iba ng higanteng alakdan. Gumalaw ang puso ni Francis. May mga pagkakataon ng mga bloodline na umaalis sa orihinal nitong trajectory at naging iba, tulad ng changeable bodies na mayroon sina Angelica at Horace. Ay, di bale. Ako na muna ang kukuha. Binuksan ni Francis ang kanyang God spiritual eye at sinubukang kontrolin ang scorpion. Sa prosesong ito nakilala ni Francis ang isang malakas at matatag na depensa na nagpasaya sa kanya. Bukod sa mga bloodline, ang mental energy ay isa ring mahalagang salik kung gaano kalayo ang mararating ng alakdan na ito. Sure! Madali pa ring nakontrol ni Francis ang scorpion na ito dahil ang level ng kanyang mental energy ay mas mataas kaysa sa batang alakdan. So, ang may tuldok na alakdan ay kumislap sa hangin at dumapo sa kamay ni Francis. Sa malapit na inspection, napagtanto ni Francis na ang mga tuldok sa ibabaw ng alakdan ay nawala at sa halip ay napalitan ng malamig na itim na metal na ilaw na may ilang madilim na pulang tuldok, na mukhang mas misteryoso at masama kaysa sa sinaunang higanteng alakdan. Anong uri ng pagkakaiba-iba ito para ito ay makapag-disguise? Tahimik na inilagay ni Francis ang kakaibang batang alakdan na ito sa kanyang espiritual na pet bag. Sa sandaling ito, ang labanan sa pagitan ng 3 True Lord ranks ay natapos na at si Eula ay nagkaroon ng masayang ekspresyon habang kinuha niya ang 2 sa mga pinakapurong dugong batang alakdan. 406. Sa isang iglap lang ay nahati ang mga batang alakdan sa loob ng butas.
Ang tatlong True Lord ranks ay tumanggap ng mga alakdan na may mas dalisay na mga bloodline na hindi gaanong naiiba sa sinaunang higanteng alakdan. Kabilang sa kanila ay nakakuha si Yuli ng dalawa sa mga purong alakdan kung saan ang sinuman sa kanila ay mas mahalaga kaysa sa iba pang dalawang True Lord. Ito ay hindi lamang dahil sa kanyang lakas. Dahil na rin sa tulong ng munting pas ang magnanakaw. Hindi alam ni Yuli na mas nagtiwala at minahal ang munting pas ang magnanakaw at medyo pangit ang mga ekspresyon ng kabataang nakasuot ng dugo at ni Ziggy. Mula sa simula hanggang ngayon ay pinigilan sila ni Yuli at kasama ang maliit na pas ang magnanakaw na si Yuli ay parang isda sa tubig. Matapos hatiin ang mga batang alakdan na may purong dugo, ang mga grupo ay tumingin sa mga kalapit na maruming alakdan. Ang lahat ng mga alakdan na ito ay magkakaroon din ng bloodline at kahit na mas mahina, mas mahusay pa rin sila kaysa sa mga normal na hayop. Sa makatuwid, masaya pa rin ang lahat na kunin ang mga ito. Gayunpaman, mayroong isang tao sa grupo na hindi gaanong gumagalaw mula sa simula hanggang ngayon. Si Francis iyon. Tila nanonood siya ng isang palabas at ang proseso ng pagkuha niya sa batang alakdan ay ginawa sa pamamagitan ng kanyang God's spiritual eye, tahimik at mabilis. Sinong mag-aakala na kung hindi siya gumagalaw ay makakatanggap siya ng variable na batang alakdan? Napagpasyahan ni Francis na ang bloodline ng variable na batang Scorpion na nakuha niya ay nasa 2 antas ni Yuli ngunit mas matalino at may mas matigas na kalooban. Dahil ito ay isang variable, ang potensyal nito ay hindi nasusukat. Bakit hindi gumagalaw ang batang ito? Hindi ba't siya ang laging may gayong madugong swerte? Ang mga henyo ng Blackcliff Palace at Mundiman Palace ay may kaina-hinala na tumingin kay Francis at para ilihis ang atensyon, kinuha ni Francis ang Sky Marking Stone pagkatapos ay dinurog ito sa pulbos at pagkatapos ay inihagis ito sa 2 berdeng bronze na bangkay. Ang Sky Marking Stone powder ay nagsimulang bumaon sa balat ng mga bangkay at hinihigop ng kanilang mga buto. Ang taong ito ay siguradong libre, kahit na ginagamit ang Sky Marking Stone upang palakasin ang mga buto ng isang bangkay. Sayang. Ibinabato lang niya at hindi gumagawa ng solusyon. Ang mga henyo ng Blackcliff Palace ay tumingin sa mga aksyon ni Francis na may inggit at selos. Si Francis ay nanatiling hindi natinag at ibinuhos ang lahat ng pulbos ng pantay-pantay sa dalawa pagkatapos ay gumamit ng mahinang True Spirit Lightning Flame upang tulungan ang mga bangkay ng multo na masipsip at palakasin ang kanilang mga katawan. Sa ilalim ng mga normal na sitwasyon, ang Lightning Fire ay ang kaaway ng mga multo ngunit nalaman ni Francis na ang mahinang True Spirit Lightning Flame ay sa halip ay makakatulong na mapabilis ang pagsipsip ng Sky Marking Stone. Ang Sky Marking Stone ay maaaring palakasin ang katawan, ngunit ang enerhiya nito ay napakagulo at madaling mag-iwan ng mga nakatagong pinsala. Gayunpaman, ang paggamit nito upang palakasin ang mga bangkay at mga patay na bagay ay lubhang kapaki-pakinabang. Bulong ni Francis. Nagulat si Ziggy nang makita niyang gumamit si Francis ng mahinang True Spirit Lightning Flame para pinuhin ang mga bangkay ng multo. Bagamat parang clumsy at hindi pamilyar ang mga kilos ng kamay ni Francis, mabilis nitong maa-absorb ang bilis ng Sky Marking Stone. Ang dalawang bahagyang namumugto na berdeng bronze na bangkay ng aswang ay nagsimulang lumiit sa ilalim ng True Spirit Lightning Flame at naging napakalaki, ngunit hindi namamaga. Bagaman ang mga antas ng dalawang bangkay ng multo ay hindi tumaas, ang kanilang katawan at depensa ay tumaas at maaaring baliwalain ang halos anumang pag-atake mula sa mga nasa ilalim ng True Lord rank. Lihim na nagulat si Ziggy. Pagkatapos gawin ito, ginamit ni Francis ang kanyang Ice Bloodline. True! Ang ibabaw ng dalawang berdeng bronze na bangkay ay nagsimulang mag-freeze at pagkatapos ay ibinalik ni Francis sa itim na lotus. Ginagamit ang lightning fire upang pinuhin at pagkatapos ay ang yelo upang patatagin ang mga bangkay. Lalong nagulat si Ziggy. Mas gugustuhin niyang maniwala na nagkataon lang ang lahat. Paanong ang isang kabataang kakapasok lang sa Dow of Corpses ay alam na ang mga diskarte sa pagpino? Paano niya malalaman na natutunan na ni Francis ang 40 hanggang 50% ng 6 Ghost Corps Control ang secret technique? Ang pinakamahalaga, ang God Spiritual Eye ni Francis ay tila napakatalino sa Dow of Ghost Corpses at ginamit ng napakamabagal.
Pagkatapos ma-freeze ng ilang oras sa pamamagitan ng bloodline ng aking Ice Eye, ang katawan ng dalawang berdeng bronze na bangkay ng aswang na ito ay magpapalakas ng kanilang mga antas ay tataas ng kaunti. Bumalik ang kamalayan ni Francis mula sa kanyang itim na lotes. Sa kasalukuyan ng kanyang dalawang bangkay ay halos walang kapantay sa ilalim ng True Lord rank. Nahulaan pa ni Francis na marahil ang dalawang pinagsamang ito ay maaaring hamarang sa isang True Lord rank sa maikling panahon. Malapit na. Nagpatuloy ang tatlong True Lord ranks at hindi gaanong pinansin ni Eula si Francis sa pagdadalisay ng kanyang mga bangkay ng multo dahil hindi niya gusto ang mga bangkay ng multo noong una. Sa sandaling ito ay lumalangoy siya sa kagalakan ng mga gantimpala na dinala sa kanya ng maliit na pasang magnanakaw. Ang lahat ng ito ay nahulog sa mga mata ni Francis at siya ay tumango. Ang unang kalahati ng plano ay naging napakamapayapa. Masasabing mas maganda pa sa inaasahan ang plano. Halimbawa, ang pagkuha ng Solar Lunar Sky Bamboo Shoot Do at Sky Marking Stone sa daan. Tahimik na sumunod si Francis sa likod ng tatlong True Lord ranks. Biglaan. Isang mahinang kinang ang lumitaw sa dingding sa unahan at ang Heaven Earth Yuan Chi ay naging mas aktibo. Nagliwanag ang mga mata ni Francis. Sa napakagandang kapaligiran, mahirap na hindi tumubo ang mga mahalagang materyales. Gaya ng inaasahan. Ang mga figure ng tatlong True Lord rank sa ulo ay tumigil at ang kaligayahan ay lumitaw sa kanilang mga mukha. Mayroon ngang isang blood glass fruit. Kung kakainin ko ito ang aking blood demon reflecting moon at ang cultivation ay tataas ng mabilis. Sa oras na iyon ang aking lakas ay aabot sa nangungunang 3 sa lahat ng naruroon sa guho. Bahagyang nanginig ang katawan ng dugong nakadamit na True Lord. Ang blood glass fruit ay isang napaka-epektibong mapagkukunan para sa mga nagsasaka ng Dao of Blood. Nahulog man ito sa kamay ng ibang eksperto, kayamanan pa rin ito. Halimbawa, si Francis na may mental energy level ng True Lord rank. Kung makuha niya ang blood glass fruit, maaabot niya ang True Lord rank na may kalahating buwang pag-iisa. Sa puntong ito ng panahon, ang kuweba ay natapos na. Ang pader sa unahan ay kumikinang at bawat pulgada ay tila naglalaman ng hindi kapani-pani walang kapangyarihan at halaga. Sa dingding ay tumubo ang 12 sinaunang kayamanan, bawat isa ay nagkakahalaga ng higit pa kaysa sa Solar Lunar Sky Bamboo Shoot Do na nakita ni Francis noon. Halimbawa, mayroong 4 hanggang 5 kayamanan sa antas ng blood glass fruit. Ang blood glass fruit ay kasing laki ng una at maliwanag na sariwang pula ang kulay. Ito ay makatas at nagbigay ng siksik na yuan chi. Tumayo si Francis sa likuran at nagmamadaling nag-scan sa mga item gamit ang kanyang God Spiritual Eye at hindi nagtagal ay natagpuan ang Earth Yin Poison Mushroom at Life Returning Grass. Ang Earth Yin Poison Mushroom ay isang malabo at bulok na kabute samantalang ang Life Returning Grass ay berde at naglalabas ng masiglang aura na nagparamdam sa iba na malapit dito. Earth Yin Poison Mushroom. Ito ay isang perpektong material para sa mga bangkay ng multo. Kung makukuha ko ito ang lakas ng aking dalawang True Lord rank Ghost Corpses ay kapansin-pansing babangon. Pinigilan ni Ziggy ang pananabik sa kanyang puso. Sa 3, si Eula lang ang nakakunot ang kilay. Sa madilim na kapaligirang ito, karamihan sa mga kayamanan ay nakabase kay Yin at hindi gaanong mahalaga sa kanya. Ang Life Returning Grass na iyon ay makakapagligtas ng isang buhay kung ibabalik ko ito sa sect at ang Blood Glass Fruit ay makakatulong din sa pagpaparami ng aking cultivation. Kumislap ang mga mata ni Eula at nagsimula siyang makipag-usap sa maliit na pasang magnanakaw. Meow meow. Ang maliit na pasang magnanakaw ay gumawa ng ilang mga aksyon. Magandang ideya. Dapat kong sirain ang ilan sa mga item ng Wicked Path kung wala silang silbi sa akin. Ibig sabihin, hindi rin nila makukuha ang kanilang paraan. Tumango si Eula at ngumiti. Ang plano ng munting pasang magnanakaw ay napakadelikado. Sa mahigit 12 ng mga kayamanan dito, wala kahit isang 1 ang nakatulong kay Eula. Malinaw na hindi niya maibigay ang mga labi sa iba pang 2 panig at ang pagsira ay mas madali kaysa sa pagkuha. Go! Hindi natin hahayaang sirain ng asong ito na si Eula ang ating pagkakataon. Nagpalitan ng tingin ang binata at si Ziggy at parehong inatake si Eula nang kumilos siya.
Lahat pumunta. Ang iba pang mga elite ng pinakamataas na True Mystic rank ay nagsimula na ring suportahan si Ziggy at ang mga kabataang nakasuot ng dugo. Sa kritikal na sandaling ito, nagtulungan ang magkabilang panig upang harapin si Eula. Ang pagkadismaya ng dalawang True Lords of the Blackcliff Palace at Mundiman Palace dahil sa pagsupil sa kanila ni Eula ay tuluyang nailabas. Pagkatapos ng lahat, ang mga kayamanan sa dingding ay pinakamataas na antas at maaaring makatulong sa kapansin-pansing pagtaas ng kanilang lakas. Ang dalawang True Lords ay handang ipaglaban si Eula para dito. Oo, bakit hindi na lang maupo at makipag-usap ng maayos? Nagkunwaring bamantong hininga si Francis at umatras sa isang sulok, senyales na ayaw niyang sumali. Ang kanyang lakas ay nasa ibaba lamang ng tatlong True Lords at nang makita siyang umatras ay walang lumapit sa kanya. Sa realidad, gusto ni Francis ang sitwasyong ito. Napansin din ni Ziggy at Eula ang mga kilos ni Francis. Akala nila sa una ay susubukan ni Francis na kunin ang isa o dalawa, ngunit ang ginawa lang ni Francis ay umupo sa sulok at tila hindi natinag sa mga kayamanan sa dingding. Hindi naman sa ayaw ni Francis sa kanila, kaya lang hindi niya kaya. Ang mga kayamanang ito ay hinarang ng tatlong True Lord ranks at ang mga labi ng kanilang labanan ay madaling makapatay ng pinakamataas na True Mystic rank. Pinakamahalaga, ito ang kritikal na sandali ng kanyang plano. Eula, umatras ng 10 yarda at maghintay hanggang sa kumuha ako ng isa o dalawang kayamanan. Ang nakasuot ng dugo na True Lord rank ay iwinagayway ang talim ng buwan sa kanyang kamay at ang hangin ay tila nabura ng kulay ng dugo at patuloy na nagwawalis patungo kay Eula. Go! Unang ipinatawag ni Ziggy ang isang True Lord rank na bangkay para guluhin si Eula sa malapitang labanan. Black Wicked Eye. Sentimo A. Isang tuldok ang lumitaw sa malagim na puting mata ni Ziggy. Bloodline ng mata Black Wicked Eye. Black Wicked Eye Wicked Spirit Ghost Eye. Sentimo A. Nagsimulang lumitaw ang mga itim na bilog sa mata ni Ziggy at isang malamig na mental energy aura ang agad na bumalot kay Eula. Tumalo ng puso ni Francis nang makaramdam siya ng sumisigaw na mental energy. Ang espiritual na mata ng kanyang Diyos ay nakakita ng mga maputlang multo na nag-aabot ng kanilang mga kuko at sumasaksak, kumukuha, kumagat sa paligid ni Eula. Ang eksenang ito ay tila nang galing mismo sa impyerno. 407. Ito ang unang pagkakataon na nakakita si Francis ng kakaiba at nakakatakot na bloodline ng mata. Ang mga invisible na multo ay nagpalawak ng kanilang mga puting kuko at patuloy na inaabot ang katawan ni Eula at ibinuka ang kanilang mga bibig at ginamit ang kanilang mga dagwang dila para sakam na dilaan. Ang eksenang ito sa harap ng kanilang mga mata ay katulad ng 100 Graves Forbidden Ground. Pinalamig nito ang buto. Ang kapangyarihang ito ay hindi nakikita, ngunit ito ay umiral sa pagitan ng pisikal at mental na mundo ng enerhiya. Bagamat hindi ito nakikita ng mata, ang katawan ay likas na nanlamig at naiinis. Wicked Spirit Ghost Eye. Mukhang seryoso ngayon si Brother Ziggy at ginamit pa niya ang ipinagbabawal na kasanayang ito. Kapag ang isang tao ay nalock ng Wicked Spirit Ghost Eye. Kahit na ang True Lord ranks ay maaaring gumuho at magnos ng mga multo. Ang kanilang blood essence ay patuloy ding kakainin. Ang mga henyo ng Blackcliff Palace ay nasa sabik at umaasa. Sa mga normal na sitwasyon ay hindi madaling gamitin ni Ziggy ang Wicked Spirit Ghost ay dahil ang paggamit ng skill na ito ay nangangailangan ng mabigat na presyo. Nagsalubong ang mga kilay ni Eula at naramdaman na nililimitahan ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban. Mga tili sa kanyang isipan na nagpayanig sa kanyang kamalayan. Ang pinakadirektang pinsala ay ang patuloy na pagkawala ng kanyang dugo. Ang bloodline ng mata na ito ay talagang nakakatakot at nakakagulo. Sa kasamaang palad, kailangan nitong magtipon ng mga kaluluwa at pagkatapos ay gumamit ng isang lihim na pamamaraan upang magamit ito. Bahagyang nalungkot si Francis. Ang kanyang espiritual na mata ng Diyos ay hindi maaaring kopyahin ang bawat kasanayan dahil marami ang nakabatay sa mga espesyal na katangian o mga linya ng dugo. Halimbawa, ang Wicked Spirit Ghost Eye ni Ziggy ay batay sa kanyang Black Wicked Eye. Gayunpaman, hindi natatakot si Francis sa Wicked Spirit Ghost Eye.
Ang kanyang Lightning Fire God's Eye ay sumalungat sa karamihan ng mga diskarte ng Blackcliff Palace, kabilang ang Wicked Spirit Ghost Eye. Sa puntong ito, sa halip ay nag-aalala si Francis para kay Eula. Kung matatalo si Eula, mapipilitang magbago ang plano ko, at tataas ng ilang beses ang kahirapan. Tahimik na nanood si Francis at hindi nakisali. Ang kanyang plano ay maaaring umunlad ng maayos hanggat pinigilan ni Eula ang dalawang True Lord ranks o kapantay ng dalawa pa. Kaya lang alam ng Blackcliff Palace ang mga masasamang panlilinlang na ito pagkatapos ng 10,000 taon. Hindi nakakagulat na sila ang huling nirerango sa tatlong sekta. Biglang tumawa ng malamig si Eula. Purifying Moon Sky Essence. Sigaw ni Eula at kumalat ang kanyang mga braso. Sa sandaling ito siya ay tila banal at banal. Agad na sumikat ang maliwanag na liwanag ng buwan mula sa kanya at lahat ng bagay sa loob ng 10 yarda na radius kabilang ang damo, bato at bato ay nagsimulang sumangga. Ang mga multong nakapaligid kay Eula ay nagsimulang magsisigawan matapos masilaw ng napakagandang liwanag na iyon. Maging ang True Lord rank na Silver Striped Skeleton ay nagsimulang umusok. Ang Purifying Moon Sky Essence ni Eula ay maaaring kontrahin ang Tao of Ghost sa isang tiyak na antas at agad na matuno ang gulo. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang True Lord rank na nakasuot ng dugo ay gumamit din ng nakamamatay na kasanayan. Blood Moon Devouring Spirit. Sentimo A. Ang blood robe ng True Lord rank ay pumutok, at nagsimulang mabuo ang isang blood moon sa hangin. Ang malaking blood moon ay nagdulot ng walang limitasyong blood moonlight na bumaba at nakipagsagupaan sa Purifying Moon Sky Essence ni Eula, na nagdulot ng berdeng usok. Higit pa rito, isang malaking bibig ang bumuka sa blood moon na nakalock kay Eula. Nagbago ang ekspresyon ni Eula nang maramdaman niya ang kapangyarihang humila sa kanyang katawan patungo sa bibig. Ang Blood Moon Devouring Spirit ay maaari ding direktang sumipsip ng dugo ng target kahit sa malayo. Itong Blood Moon Devouring Spirit ay isang napakapangangibabaw na ipinagbabawal na kasanayan na maaaring lumunin ang asensya ng lahat sa loob ng 100 yarda na radius. Sa pamamagitan ng pagtutok nito sa ilang yarda, ang lakas nito ay tumaas ng husto. Malamig na tumawa ang nakasuot ng dugo na True Lord rank. Ang kanyang mga kasanayan sa Blood Moon at ang kasanayan ni Eula sa Purifying Moon ay sumalungat sa isa't isa sa isang tiyak na antas. Ang hakbang na ito ay nakatulong kay Ziggy at nagpabagabag. Mabuti. Tumawa si Ziggy at muling tinawag ang Wicked Spirit Ghost ay upang harangan si Eula at patuloy na sinipsip ang kanyang dugo. Ang mga lihim na diskarte ng dalawang True Lord ranks ay hindi nakaapekto sa isa't isa at sa halip ay tumulong sa isa't isa dahil sila ay nasa elemento ng Yin. Senior Brother Ziggy, ibibigay namin sa iyo ang lahat. Kuya, sabay nating papatayin ang asong ito. Ang mga alagad ng dalawang sekta ay sumuporta mula sa malayo. Halimbawa, ang mga mula sa Blackcliff Palace ay nagpatawag ng mga multo upang pataasin ang kapangyarihan ng Wicked Spirit Ghost Eye at ang mga henyo mula sa Moon Demon Palace ay nagbuhos ng kanilang chi ng Blood Moon sa Blood Moon sa hangin, na nagpapataas ng kakayahan ng Blood Moon Devouring Spirit. Hindi nakikita. Halos double ang kapangyarihan ng dalawang sikretong diskarte at talagang nagawang sugpuin si Eula. Sky Moon 9 Slash. Isang malamig na kislap ang sumilay sa mga mata ni Eula habang ang isang transparent na espada ay lumitaw sa kanyang kamay. Shoo shoo shoo. 8 o 9 na matingkad na kislap ng mapangwasak na liwanag ng buwan ang makikita ng mata hanggang sa mga multo. Boom! Ang mga kidlat na ito ay naging sanhi ng panginginig ng buong bundok sa bawat hampas. Basag! Naputol ang isang braso ng True Lord rank skeleton ni Ziggy at lumitaw ang mga hiwa sa Blood Moon nang magsimula itong mag-destabilize. Ang liwanag ng buwan ay tila kayang tumaga sa kahit ano at maging ang mga multo sa paligid ay nasira. Sky Moon 9 Slashes. Nakakapangilabot na sword skill. Bawat strike ay kayang pumatay ng normal na True Lord rank head-on. At saka, ang bawat strike ay pagkatapos ng una at tumataas ang kapangyarihan. Bagamat hindi si Francis ang nakaharap dito ay nararamdaman pa rin niya ang mapangwasak na kapangyarihan ng mga laslas.
Nang umabot ang Sky Moon 9 slashes sa ikalimang sword shock ay lumitaw sa Ziggy at ang dugo ay bumalot sa mga mata ng True Lord at may mga senyales ng pag-urong. Ang mga multo ng Wicked Spirit Ghost Eye ni Ziggy ay tumili habang sila ay namatay, at ang kanyang eye bloodline skill ay napilitang tumigil. Shoo! Ang ika-6 na espada ay kumislap sa hangin at pinabalik ang True Lord rank skeleton ni Ziggy ng 12-dosenang yarda. Isang dagwang sugat ang naiwan sa katawan ni Ziggy at bahagyang namutla ang mukha nito. Kasunod noon ay binasag ng ika-8 espada ang Blood Moon at sa halip ay napuno ng walang limitasyong liwanag ng buwan ang hangin. Wow! Ang nakasuot ng dugo na True Lord rank ay nagluwa ng isang subo ng dugo habang siya ay umatras at isang sugat na diretso sa buto ay makikita. Habang ang ika-9 na espada ay malapit ng mag-condensed ang figure ni Eula ay nag-alinlangan at ang kanyang mukha ay pumuti. Ang kanyang blood essence at Yuan Chi ay naubos, at ang ika-9 na Sky Moon Slash ay hindi pa ganap na nabuo sa huli. Kaya iyon ang nangyari. Halos hindi na magamit ni Eula ang Sky Moon 9 slashes sa unang lugar at pagkatapos na mapinsala ng mga lihim na kakayahan ng dalawang True Lord rank, ang kanyang ika-9 na espada ay hindi na ilabas. Mas alam ni Francis ang sitwasyon bilang isang manunood. Hu! Parehong nagpakawala ng hininga si Ziggy at ang nakasuot ng dugo na True Lord. Hanggang ngayon ay may kalamangan pa rin si Eula at nasugatan ang parehong mga kalaban sa Ziggy na dumanas ng pinakamabigat na pagkatalo. 3-4 na disipulo sa malapit ang napatay at karamihan sa kanila ay nasa pinakamataas na True Mystic rank. Hindi mapigilan ni Francis na makaramdam ng swerte na hindi niya naantala ang 3 True Lord ranks. Sa realidad, ayon sa plano, si Francis ay hindi na kailangang gumawa ng anuman. Kumislap ang mga mata ni Francis pagkatapos ay bumalik sa orihinal nitong casual na ekspresyon. Sa puntong ito ng panahon, lahat ng 3 True Lord ranks ay nasa isang stalemate at nasugatan. Ginamit nila ang bawat hininga para magpahinga at maghanda para sa susunod na welga. Naramdaman ni Francis na nakakainip ito at uminom ng isang patak ng Solar Lunar Sky Bambodo. Weng! Naramdaman ni Francis na ang kanyang mental na enerhiya ay nagsimulang malinis at nakaramdam ng labis na pagre-refresh, na para bang nahugasan siya ng araw at buwan. Ang Solar Lunar Sky Bamboo Shoot Do ay maaaring linisin at palakasin ang kaluluwa habang pinapagaling din ang isip. Ang isa pang epekto ay upang madagdagan ang mental na enerhiya at pag-unawa. Matapos gamitin ang patak na ito, naramdaman ni Francis na naging mas malinaw ang kanyang mga iniisip at ang antas ng kanyang enerhiya sa pag-iisip ay nasa mga unang yugto ng True Lord rank. Pagkatapos kong ganap na masipsip ang pagbaba na ito, ang antas ng enerhiya ng aking kaisipan ay ganap na magkakasama sa unang yugto ng antas ng True Lord rank. Bumalik ang atensyon ni Francis sa sitwasyon. Mula sa simula hanggang ngayon ay nakaupo siya sa parehong lugar at walang mga palatandaan na lumahok. Parang manunood lang siya. May isip pa bang linangin ang batang ito ngayon? Sa tingin ba niya ay may mahuhulog na pay mula sa langit papunta sa kanya? Ang mga henyo ng dalawang sekta ay tumingin ng masama kay Francis at maging ang 3 True Lord ranks ay nagbigay pansin kay Francis mula sa gilid ng kanilang mga mata. Pagkatapos ng lahat, ang lakas ng labanan ni Francis ay nangunguna sa mga nasa ibaba ng True Lord rank at maaaring magbago ng resulta kung gagawa siya ng kanyang hakbang sa huli. Gayunpaman, si Francis ay nakaupo pa rin at hindi gumagalaw. Sa sandaling ito, nagbago ang sitwasyon. Shua. Parehong gumalaw si Eula at ang maliit na paws ang magnanakaw at tumalon patungo sa mga kayamanan sa tigilan mo siya. Ang mga ekspresyon ni Ziggy at ang binata na may dugo ay agad na nagbago, at pareho siyang hinarang. Shua! Nawala ang maliit na paws ang magnanakaw at gumamit si Eula ng 2 Sky Moon slashes para pilitin na ibalik ang 2 True Lord ranks. Hehe, buhay na nagbabalik damo. Pinulot ni Eula ang banal na damo. Meow. Ikinaway ng munting paws ang magnanakaw ang Mystic Snake Blood Whip nito at inilabas ang prutas na salamin ng dugo. Ang aking blood glass na prutas. Ang nakasuot ng dugong kabataan ay sumugod patungo sa maliit na paws ang magnanakaw na may nakaumbok na mga mata.
Napangiti ang munting pos ang magnanakaw habang kinukuha nito ang prutas na salamin ng dugo pagkatapos ay mabilis na tumalon patungo sa earthine poison mushroom at kumagat patungo dito. Tumigil ka. My earthine poison mushroom. Bulalas ni Ziggy na halos mabaliw. Ito ay isang perpektong material para sa pag-upgrade ng mga bangkay ng multo. Gayunpaman, hinarang sila ni Yula at napapanood lang nila ang maliit na pos ang magnanakaw na kumukuha ng mga blood glass na prutas at nilamon ang earthine poison mushroom. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.